ay bansa ito na puro disyerto. Ang tanong po dito, bakit sa mga disyerto bumabaha na rin? Ano sa palagay nyo? Galit ba to ng Diyos o parusa sa sangkatauhan na? Alam nyo po kung ilang katao yung namatay doon. Mahigit daw po 20,000 na mga tao yung nagkamatay. Kaya po, nung bumaba yung nung nakarang linggo, yung banal, sabi po niya, igala daw po natin yung ating mga paningin sa ating paligid. Tingnan natin yung nangyayari sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi lang po dito sa atin, kundi sa iba't ibang bansa na po. Na kung titingnan po natin, niyayanig na po ng kapangyarihan ng Diyos, ng ating Panginoon, ang lahat ng mga bansa, lalong-lalo na yung mga bansa na hindi naniniwala sa Panginoon. Dahil yung mga galit niya na kung atin pong babasahin yung banal na kasulatan, talaga pong eto na yung panahon na ang ating pong Panginoon ay gumaganti na sa mga taong binabaliwala ang kanyang ebanghelyo, yung mga tao na binabaliwala yung kanyang mga aral, at yung mga tao na binabaliwala ang mga mensahe ng mga banal na espiritu. Ang dami ko na pong naipost sa social media na mga mensahe ng mga banal na espiritu. Subalit, kung titingnan ko po yung views ng mga mensahe ng mga banal, na dapat po sana ang mga tao ay naghahanap ng mga ganitong mga mensahe galing sa kaitaasan, galing sa kalangitan. Subalit, marami pong mga tao ang hindi halos naniniwala sa mga ganitong mensahe na akala po kasi nila yung mga nangyayari sa atin dito, yung mga pagbaba ng mga banal na espiritu, akala nila gawa-gawa lang natin. Hindi po yan mangyayaring gawin ng kung sino man sa atin dito. Dahil napakatalino naman ng taong gaganap dito, bababa yung banal na espiritu, 1 oras magsasalita. Sa palagay niyo po kaya, kakabisaduhin niya yung napakahabang pagsasalita na yan? Hindi po biro ang ginagamit ng mga banal. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, kaya siguro yung ating Panginoon at ang ating dakilang Ama ay nagagalit na sa sangkatauhan, lalong-lalo na sa mga taong ayaw siyang maghari, sa mga taong ayaw kilalanin yung ating Panginoon. Babasa lang po tayo ng saklat po ng 2 Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 7. Ito po kasi yung panahon na yung ating pong Panginoon. Kaya nga po ito yung sinasabi natin sa lahat ng mga nangangaral sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na kailangan na po nilang tigilan yung pangaral na ang ating Panginoon ay pag-ibig, na ang ating Panginoon ay mapagmahal, na ang ating Panginoon ay maunawain, na ang ating Panginoon ay napakabuti. Totoo po naman yan. Kaso lang, mabait po siya sa mga taong umiibig lang sa Kanya. Paano kang ibigin ang Panginoon kung ayaw mo siyang ibigin, kung ayaw mo siyang tanggapin, at kung ayaw mong pakinggan yung Kanyang mga ebanghelyo? So, ibig sabihin, tayo po ay nakipagkakalit sa Kanya. Sa 2 Tesalonica,
Kapitulo 1, talatang 7. At kayong mga pinigati, bigyan kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus. Mula sa langit na galit ang ating Panginoong Hesukristo. Kanino? Tuloy po natin. Na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kaya po kung titingnan natin yung nangyayari sa iba't ibang panig po ng mundo, baha, napakarami pong mga bahay ang nawasak, maraming mga sasakyan na tila baga parang mga basura na lang, na yung mga sasakyan nila pagkamamahal, para na lang po itong mga basura na itinatapon at binabaw sa putik ng mga dilubyo na gaganap sa kanila. Dahil sa galit ng Panginoon, ito na po kasi yung panahon ng ating pong Panginoong Hesukristo, ang ating dakilang Ama, ay gumaganti na sa mga taong hindi naniniwala sa kanilang ebanghelyo, sa kanilang mensahe na ibinababa sa ating lahat ng mga tao. Ipinararamdam na po ng ating Panginoon ang kanilang mga kapangyarihan, na para maalaman ng lahat ng mga tao na ang Diyos ang Panginoon at lahat ng mga banal, buhay sila magpakailanman. At kung kaya po nilang bumuhay ng tao, kaya rin nilang pumatay ng tao. Kasi po, ang sabi po rito sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, talatang 63. Kailangan po itong maalaman ng mga tao na hindi lamang puro pag-ibig, pagmamahal, na ang Diyos ay maunawain. Kailangan na rin pong malaman ng mga tao na ang ating Diyos, ang ating dakilang Ama at ang ating Panginoon ay pumapatay. Ang sabi po dito, at mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo'y palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. Kaya po pala yung mga bahay sa iba't ibang panig na po ng bansa, winawasak na po, na kung ano-anong mga dilubyo, mga tornado, mga ipo-ipong napakalalakas, nakakasindak po, na sana ay mapagbulay-bulayan po ng mga tao yung mga ganitong nangyayari sa iba't ibang panig po ng bansa. Eto naman po ang saganang sa akin lang, manalangin na po tayo. Kailangan na po nating magbalik loob sa Diyos. Kailangan nating pagsisihan yung lahat ng mga ating mga kasalanang nagagawa sa bawat araw, magmula po tayo ng pagkabata natin hanggang sa ating pagtanda ngayon. Dahil panahon na po ng paglilinis ng Diyos na dapat na pong maalaman ng sangkatauhan. Nililinis na po ng Diyos ang mga taong makasalanan, yung mga tao na binabaliwala yung lahat ng mga ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Alam niyo po ba yung sinasabing paglilinis? Pagpatay sa lahat ng mga tao. At yung ating naman po Panginoon, ang sabi niya, sa lahat ng mga tao na hindi ako kinikilala, sa lahat ng mga tao na ayaw na ako'y maghari, dalhin ninyo sa akin dito at patayin niyo sila sa harapan ko. Basahin na po natin para po sabihin natin na hindi po ako naggagawa sa akin pong sarili. Ang sabi po dito sa aklat ng Lucas Kapitulo 19, talatang 27. Sabi po ito ng Panginoon,
Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin niyo sila sa harapan ko. Di po ba napakabibigat na mga binibitawan ng ating pong Panginoon? Kaya po sa atin na mga nangatatakot sa kanyang pangalan, sa atin na tayo na kanyang mga mananampalataya, kailangan po natin kumonekta sa kanya sa bawat gabi. Manalangin po tayo para sa kaligtasan ng ating mga anak, kaligtasan ng ating pamilya, at kaligtasan ng lahat ng ating mga kamag-anak. At isama yung inyong mga kapitbahay at ang inyong mga kaaway. Ipanalangin po natin yung lahat ng mga tao na kaawaan at kahabagan ng ating pong Panginoon. Sapagkat alam niyo po ba, hindi naman po sa ako'y nananakot, may mga nakabanta po sa ating bansa na mga dilubyong darating. Alam po yan ng ating pong kasangkapan. Na yung mga napapanood nating mga nakakasindak, mga nakakatakot kung paano nagaganap sa kanilang lugar, yung mga pagbaha, na kung makikita nyo po yung ragasan ng tubig, na ang tubig po may halong putik, na halos ay ginigiba po yung mga bahay. Isipin na lang po natin kung sa ating mga lugar to mangyarit maganap. Makikita mo yung bahay mo kung paano ginigiba ng mga putik. Yung rumaragas sa mga putik kasama yung... May mga na-post po ako, nakita ko lang po, talagang nung isang araw, hindi ko po napigilan na ako po mag-live dahil nice ko rin po na makapaghayag sa mga tao na kailangan na po ang lahat ng mga tao ay magbaliklog na po sa Diyos. Kailangan ng mga tao ay magsisi, magbago upang ang galit ng ating pong dakilang Ama at ng ating Panginoon ay mapawi na. Nakakatakot po kung sakali sa ating bansa ito magaganap. Kung hindi nyo po nalalaman, yung dilubyo po na nangyari sa bansang China, sa atin po yun. Naipamagitan lang po ito ng mga tao na number 1 po ang China sa pagpatay ng mga bata. Ang mga fetus, ginagawa nilang ulam, pampaganda, ginagawang soup. Ewan ko po ba kung ano nakakain ng mga taong ito, kung bakit ganyan po ang ginagawa nila sa mga tao. Yung iba daw po mga tao, nasa mga lata na. Kaya po kung titingnan ninyo kung ano yung ginagawa sa mga bansa na hindi naniniwala sa Panginoon, lalong-lalo na po sa mga nangangaral na mga nahuwag paniwalaan ng Panginoong Jesucristo, tandaan po natin lagi, sino ba ang kaisa-isang propeta na nagtagumpay, na umupo sa luklukan ng ating dakilang Ama? Walang iba po kundi yung ating Panginoong Jesucristo na ayaw nilang paniwalaan. Siya lamang po yung kaisa-isang propeta na nagtagumpay, na nakasama ng ating dakilang Ama, at yung nagbukas ng 7 tatak sa kalangitan, na siyang pinagkalooban ng kapamahalaan ng ating dakilang Ama magmula sa ilalim ng lupa hanggang sa kalangitan. Wala po tayong maririnig, lalong-lalo na po dito sa atin, na lahat ng mga banal na espiritu bumababa po sa atin dito. Pero minsan, wala po akong nakitang bumaba ditong Propeta Muhammad. Wala akong nakita rito Propeta Buddha. Na kung sino mang mga propeta ang pinaniniwalaan nila. Ang Panginoong Jesucristo po, napakasipag bumaba ng ating Panginoong Jesucristo dito sa atin.
sa pananampalatayang ito. Na kung talagang nabanal, yung mga propeta na yan, dapat sana nagre-report sila sa pastor. Yan po yung hiwaga na hindi nila nalalaman. Subalit kung sino pa yung tunay at totoo na siyang nagtagumpay, na dapat sanang kilalanan bilang hari ng mga hari, bakit ayaw nilang tanggapin sa kabila ng ginawa ng ating Panginoon na tinubos yung sangkatauhan, nagsakripisyo, nagtiis, namatay sa krus ng Kalbaryo. Subalit sa kabila ng ginawa ng Panginoon, ano ginagawa nila sa Panginoon? Tinutuya, pinagsasabihan na kung ano-anong samot-saring mga masasama na pawang mga kasinungalingan. Hanggang sa siya ay pinatay. At magpasa hanggang ngayon sa ating kapanahunan. Alam niyo po ba yung hiwaga ng buhay ng tao na dahil kung sino yung mga tao na yon na gumawa sa Panginoon, sila pa rin yung mga tao, kung ano yung ginagawa nila noong kapanahunan nila, siyang ginagawa nila ngayon. Bumalik lang po yung kanilang mga kaluluwa. Nagpalit lang po ng katawan. Nagpalit lang ng damit. Dahil ito po mga katawan po natin ito, mga damit lang po yan ng mga kaluluwa natin. Na kung hindi po tayo mababanal sa buhay natin na ito, mulit-muli pong babalik ang ating pong kaluluwa. Pero kung makagawa ka ng napakasama, magdurusa ka muna po ng 1,000 taon sa impyerno. Tutustahin ka ron, umaga, tanghali, hapon, gabi, walang tigil sa bawat araw. Na kung anong sakit ang nararamdaman mo nung buhay ka, ganun din ang mararamdaman mo kapag nandun ka sa mainit. Dahil yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa lahat ng mga taong masasama na gumagawa ng masama kasamaan sa kanyang kapwa. Pero tandaan po natin lagi sa ating buhay na ito, lahat ng ating mga sinasabi, lahat ng ating mga ginagawa, lahat po yan ay ilalagay ng Diyos sa katulan. Kaya po anuman ang ginawa mo sa kaliit-litan na yan na sumasampalataya sa Panginoon, tandaan po natin lagi, hindi natin yan sa kanila ginagawa, kundi sa Diyos at sa ating pong Panginoon. Kaya po kung sa lahat ng mga tao na gumagawa ng masama sa kanilang kapwa, tandaan po natin lagi, hindi mo yan sa Kanya ginawa, kundi sa Panginoon. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, lahat ng mga ginagawa natin dito sa ilalim ng araw, lahat yan ay ating mga inihasik. Aanihin po natin yan. Dahil tandaan po natin, ng ating Ama, nakatanaw lang po sa atin. Yan po yung sinabi ni Propeta Jeremias. Ang sabi po dito, Jeremias, Kapitulo 16, talatang 17. Sapagkat ang aking mga mata ay nangasa lahat ng kanilang lakad. Sila'y hindi nakukubli sa aking mukha o nangalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata. Kaya po lahat ng mga ginagawa natin, nasa lihim man o nasa hayagan, wala pong nalilingid sa mata ng ating Panginoon. Ito pa po yung isa. Jeremias Kapitulo 23, talatang 23. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukublibagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. Napakaliwanag po ng lahat pala ng ginagawa natin. Maglihim ka man, nakikita pala ng Panginoon. Ano man ang ginawa natin sa ilalim ng araw, sabi naman po ni Haring Solomon, wala daw pong kabuluhan. Lahat ng pinagkakaabalahan natin sa bawat araw, lahat ng ginawa natin sa ilalim ng araw, walang kabuluhan daw po, sabi ng ating pong kagalang-galang na Haring Solomon. Ano po ba yung mga bagay-bagay na may kabuluhan sa bawat araw na ating pong gagawin? Una, ang pakikinig
ng mga salita ng Diyos, ang pakikinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Bakit? Ang sabi po ng ating Panginoon, mag-ipon ka ng kayamanan dito sa kalangitan at huwag po dito sa kalupaan. Sapagkat yung mga kayamanan na inipon natin dito sa ibabaw ng lupa, lahat po yan ay tawang mawawala, maaring nakawin, kasama pa buhay mo. Subalit yung mga kayamanan na iniipon natin sa kalangitan, ito po yung mga pakikinig na mga ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Mga kayamanan po ito na lakipan lamang po natin ito ng mga mabubuting gawa. Lahat po ng mga maririnig natin dito ng mga aral, ikalat po natin dito. Okay lang po maging tsismoso tayo. Okay lang po na maging tsismosa tayo. Bakit? Sino ba ang pinakamadaldal sa history ng mundo? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Inaralan niya, dinaldalan niya yung lahat ng mga tao. Ganon din po yung gawin natin. Wala pong masama sa pagiging tsismosa. Basta, ang ating pong ichismis ay ang salita ng Diyos. Kahit umaga, tanghali, hapon, gabi, ipangalat mo, ichismis mo ang salita ng Diyos. Magiging ano po yan, gaganda pa ang papel mo sa kalangitan. Dahil sabi po ng ating banal na kasulatan, yung mga nagtuturo ng mga ganito, ng mga kasulatan, ng mga utos, magiging dakila ka sa kaharian ng langit. Kaya po hindi po masama ang maging tsismosa. Basta ang ating pong ikakalat o ang ating chichismis, salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng ating Panginoon, dahil sa utos po yan ng Panginoon. Sige po, basahin na po natin. Aklat ng Mateo, Kapitulo 28, talatang 19. Umpisa na po natin sa 18. Ito po yung itinuturo po sa atin ng Panginoon na gawin natin at ganapin yung lahat ng kanyang mga inutos. Ito po yung utos niya. At lumapit si Jesus sa kanila at sila kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, huwag po natin isipin na tagapakinig lang po kayo dito. Lahat po tayo dito ay may tungkulin sa Diyos. Lahat tayo dito ay may nakaatang na mga tungkulin sa ating pong Panginoon. Pwede po nating gawin ang manalangin sa bawat araw. Pwede po nating ikalat sa lahat ng mga tao yung mga aral na ating pong naririnig dito sa kaharian ng langit. Dahil tandaan po natin na kapag ito ay nagagawa natin, kahit na kung sino man na makakilala ninyo, na mabahagi na ninyo ng salita ng Diyos, nagagawa nyo na rin po yung kung ano yung ginagawa ng ating pong Panginoon. At kung tandaan po natin lahat na lahat ng ginagawa natin, nakikita po yan ng Panginoon. At kung makikita niya na kinakalat mo yung kanyang ebanghelyo, ano kaya ang sasabihin sa iyo ng Panginoon? Siguro, kasi po, tandaan natin lagi na ang Panginoon po, naghahanap po siya ng mga alipin, tapat at matalino. Lahat naman po tayo may mga angking talento. Lahat tayo ay may mga karunungan. Lahat tayo ay may mga kaalaman.
Kailangan lang po natin itong pagbulayan yung ating pong banal na kasulatan dahil ito po ay utos din sa lahat ng mga tao dahil napapanaw na po na kailangan po nating mag-ipon ng mga kayamanan. Kailangan po nating mag-ipon ng mga karunungan. Yung po sinasabing mga kayamanan na yan, hindi po yung mga kayamanan na naririnig po natin dito sa sangkalupaan. Yung pong mga kayamanan na sinasabi, ito po yung mga karunungan na ating pong iipunin sa ating pong pag-aaral po dito. Dahil hindi po ito basta-basta yung mga ginagawa natin dito. Dahil dito, itong mga ginagawa natin, nag-iipon po tayo ng mga kayamanan. At yung mga kayamanan na yan po ang isa sa magdadala sa atin kung paano tayo makakarating sa buhay na walang hanggan. Ito po ang maghahatid sa atin kung paano tayo makakarating sa Panginoon. Dahil kung ito pong mga karunungan na ito na ating pong natututunan, itong mga aral na ating pong nalalaman, mga katotohanan, mga tunay na aral, na kung lalakipan po natin ito ng mga mabubuting gawa, sa palagay mo kaya, hindi matutuwa sa atin ng Panginoon? Sa palagay mo kaya, susumpain ka ng Panginoon? Sa palagay mo kaya, parurusahan ka ng Panginoon kung nakikita niya na ang kanyang mga anak ay sumusunod sa kanyang mga batas, sa kanyang mga palatuntunan? Dahil tandaan po natin lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ito po ang ating mga dapat gawin na inuutos sa atin ng ating pong Panginoon. Babasahin po natin sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13. Ito po yung ating buong katungkulan kung bakit tayong mga tao ay sumilang dito sa ibabaw ng lupa. Ang sabi po dito, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Napakaliwanag ano po. Ito pala yung buong katungkulan natin na bawat isa sa atin dito o lahat ng mga tao na nakikinig sa aking tinig, sumilang ka sa mundong ibabaw para sumunod sa utos ng ating pong Panginoong Diyos. Ano po ba yung kanyang utos? Ito po, yung 10 utos ni Moises na pilit pinapalitan ng mga taong hindi po natin maintindihan na pakiramdam na po nila sila na ang Diyos dito sa sanlibutan. Dahil sa sobrang kayamanang natamo nila, pakiramdam nila sila na yung mga Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Pilit nila pinapalitan ang original order ng Diyos. Pinapalitan nila ng New World Order na siyang labag sa kalooban ng ating dakilang Ama na nasa langit. Dahil lahat ng mga plano nila sa New World Order ay labag sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Lahat ng mga batas na ginawa nila sa New World Order na yan, labag yan sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. Eto nga po ang titingnan natin na kung sino pa yung mga kinikilalang mga relihiyon kasama dito. Bakit sila nagpapagamit sa masama? Na dapat sana sila na mga namumuno sa ating pamahalaan, sa ating pamayanan, mga namumuno sa mga simbahan. Dapat sana ang ipinakikita nila at ipinadadaman nila sa sangkatauhan ay pag-ibig at kapayapaan sa lahat po ng mga tao. Dahil ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon ay pag-ibig. Pag-ibig, kapayapaan sa lahat ng mga tao na hindi po nagaganap at hindi po nakita ng ating Panginoon at ng ating dakilang Ama. Kaya ang ating pong Diyos, ang ating Panginoon ay nagagalit. Kaya ito pong nangyayari
sa lahat ng bansa sa buong Pilipinas at sa buong mundo, tandaan po natin, nakabadya po ang sinasabing Gabiguan. Paano natin nahaharapin ito kung hindi po tayo na nakahanda sa alam niyo po ba yung panahon ni Ninunong Moises? Lahat ng mga tao ay pinaghahanda niya. Lahat ng mga tao ay tinuturuan niya na magsisi at magbago ang lahat ng mga tao. Ano ang ginawa ng mga tao nung kapanahunan ng Ninunong Moises? Binaliwala nila ang lahat ng itinuro at ng ating pong kagalang-galang na Ninunong Noe. Isa po siya nung naganap yung pagbaha na nilunod ng Diyos ang sanlibutan. Lahat ng itinuro ng Ninunong Noe, binaliwala ng sangkatauhan. At sa halip, pinagtatawanan ng mga tao, yung mga tao nagtuturo ng matuwid, yung mga tao ginagamit ng Diyos noong kapanahunan nila. Tinutuya, pinagtatawanan, nililibak. Yan po ang tao. Sa halip na maniwala sa mga taong ginagamit ng Diyos, sa panahon po natin ngayon, mayroon po ba na ginagamit ang Diyos para iparinig yung kanyang tinig, para ipaalam sa lahat ng mga tao ang kanyang mga kalooban upang ang mga tao ay magkaroon ng kaligtasan? Meron po. Kilalanin niyo po sila na kahit naman po anong panahon ang ating pong Panginoon may ginagamit po yung tao. Nung panahon ng ating Panginoon, nung ating pong Ninunong Moises, si Moises po ginamit ng Diyos upang ang mga tao ay maligtas. Nung panahon ng ating Panginoon Jesucristo, nung panahon ng kagalang-galang na Apostol San Pablo, lahat po ng panahon may ginagamit po ang Diyos na tao upang ang mga tao ay mabigyan ng babala, upang ang mga tao ay mabigyan ng mga aral, ng mga, sabihin na po natin, babala, para magkaroon ng kaligtasan ng sangkatauhan. Pero karamihan po ng mga tao na ginamit ng Diyos, yung mga propeta, pinatay ng mga tao. Kaya po, sabi ng Panginoon, dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 23, sadya po talaga ng tao ay likas na masama. Kaya po ang sabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pedro, sa lahat ng mga tao nung kapanahunan niya, at maaaring ito rin po magpasa hanggang kapanahunan natin ngayon, ang sabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pedro, iligtas natin ang ating mga sarili sa masama at likong lahing ito. Sa palagay niyo po ba kaya totoo yung sinasabi ng ating kagalang-galang na Apostol San Pedro? Naku, igagala po natin yung ating, kaya nga po sinasabi ng banal, mga banal, igala natin ang ating mga mata sa ating kapaligiran. Tingnan natin yung mga nagaganap na halos ginugunaw na po ng Diyos yung mga bansa. Sa palagay niyo po kaya, hindi po kaya yung mga natira sa mga bansa na yon na halos ginawin ng Diyos, hindi po kaya laganas ngayon ang tagutom? Hindi po kaya laganas ngayon ang kahirapan sa kanilang mga lugar? Isipin na lang po natin yung mga nararanasan ng mga taong yan na dumanas ng dilubyo, yung mga nawalan ng tahanan, yung mga namatayan na mga kamag-anak, pamilya. Kaya ito po yung ipinapayo natin sa lahat ng mga tao. Bago mangyari sa atin itong mga bagay na to, hanapin na po natin ang Diyos. Hanapin na po natin kung saan siya nananahan. Magsisi, magbago, at talikdan na po natin yung ating mga kasalanan bago dumating ang mabangis na galit ng Diyos sa ating lahat. Kaya po nung isang araw, hindi po talaga ako mapakali. Dahil ito po yung nais ko, na ang lahat ng mga tao ay makapaghayag po ako na magkaroon po ng kaligtasan ng bawat tao. Dahil kung
kung isa ka po sa tunay na naglilingkod sa Diyos, makakaramdam ka po ng awa sa mga taong pinapatay ng Diyos. Makakaramdam ka ng awa sa mga taong hindi naman po tayo dapat matuwa, sa mga taong pinapatay ng Diyos, sa mga taong dinidilubyo na, halos gunawi na yung kanilang mga lugar. Ipanalangin po natin sila. Kaya ito po yung dapat nating isipin, na sana ipanalangin natin na yung mga nangyari sa kanila ay huwag pong maganap sa ating bayan. At sa lahat po ng mga tao na nakikinig sa aking tinig, ipanalangin po natin ang ating bayan, ipanalangin natin ang ating pamilya, ipanalangin natin ang lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kumonekta na po tayo sa Diyos, hanapin natin ang ating pong dakilang Ama kung saan po siya nananahan, hanapin natin kung sino yung taong ginagamit ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Ang sabi po ni Propeta Sepanyas, ito po, uli pong mensahe, Sepanyas, Kapitulo 2. Pero bago ko po basahin to, akit po tayo sa Sepanyas, Kapitulo 1, talatang 17 hanggang 18. Ito po yung nangyayari at nagaganap sa ating pong kapanahunan ngayon. Ito, inihula po nila ito nung kapanahunan nila at nangyayari po ito sa ating panahon ngayon. Talaga pong nagaganap. Kaya po ang bawat tao, nawa po ay magkaroon ng takot sa Diyos. Nawa po ay magkaroon ng takot sa kanilang mga ginagawang kasamaan dahil ito po ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagagalit sa pagsuway ng mga tao sa kanyang mga batas, palatuntunan at mga kautusan, na sana naman po ay tigilan na ang paggawa ng mga ganitong kasamaan. Ang sabi po dito, at aking dadalhan ng kapisahan ng mga tao na sila magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila nagkasala laban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Sa palagay niyo po kaya yung mga dilubyo na yon na rumaraga sa mga putik, mga bahay na giba-giba, sa palagay niyo po kaya walang kasamang mga taong namatay yon? Sigurado po, dahil yung isang bahay kapag dinaanan, wasak-wasak po yung bahay. Sa palagay niyo po kaya yung bahay na yung walang tao? Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuotan ng Panginoon. Kahit isa ka sa pinakamayaman sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kapag dumating na ang galit ng Diyos, wala pong kabuluhan ng lahat ng kayamanan na yan. Kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Kaya po kung titingnan po natin, talaga pong habang pinapanood ko kung paano ginugunaw ng Diyos yung iba't ibang bansa na hindi naniniwala sa Panginoon, yung mga bansa na wasak-wasak yung kanilang mga tahanan, yung kanilang mga kotse, para nilang mga basura na binabaon sa ilalim ng lupa at inaanod ng mga tubig. Alam niyo po ba kung magkano yung mga kotse nila? Sabihin natin yung mga supercar. Sabihin natin ang isang halaga, nagkakalaga na 15 million bawat isa. Gaano kayang kamahal yung mga sasakyan na yan? Halos ay parang mga basura na lang. Ganyan po ang Diyos kapag nagagalit. Wala po siyang pakialam. Gaano man kamahal yan, gaano man karaming buhay ang mamatay. Dahil kung kaya niya pumatay ng tao, kaya rin niyang bumuhay muli ng tao. Hindi po siya manghihinayang na pumatay ng daang libong tao, milyong tao. Na kung nakikita naman niya na ang mga tao na ginawa niya ay hindi sumusunod sa kanyang mga utos, sa kanyang mga batas, sa lahat ng kanyang kalooban, nilalabag lahat. Dahil ang sabi po niya, ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Yan po ang sinabi niya sa Deuteronomio Kapitulo 32, talatang 39.
Eto pa po, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. Galit na galit po ang Diyos, nag-aapoy siya sa galit para maipakita niya sa sangkatauhan yung kanyang galit. Na sana po tayo na mga tao, na mga naririto, ipakita po natin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa kanya. Dahil kung sino lamang yung umiibig at nagmamahal sa kanya, siya lamang, sila lamang yung kanilang iibigin. Sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Tandaan po natin lagi mga kapatid sa pananampalataya, tayo pong lahat ng mga tao, yayaon tayo, lilisan tayo sa sanlibutan ito. Subalit tandaan po natin, tanungin po natin yung ating mga sarili, handa na ba ako sa pagharap kay San Pedro? Handa na ba ako sa pagharap sa Panginoon? Handa na ba ako sa pagharap sa ating dakilang Ama? Dahil lahat tayo ay kanyang hahatulan. Lahat tayo ay luluhod sa harapan ng dakilang Ama at bawat dila ay magsusulit, bawat tuhod ay luluhod sa ating pong dakilang Ama. Kung wala tayong nagawang mabuti dito sa sanlibutan, hindi tayo sumunod sa kanyang sa kalooban ng ating Ama na nasa langit, saan kaya po tayo patutungo? Kaya po itong ginagawa po natin, tayo po ay nagbabahagi ng mga katotohanan upang maalaman natin ang mga bagay ng gantimpala na magkaroon ng bahagi sa punong kahoy ng buhay na ipinangako po ito ng ating pong dakilang Ama. Sabi pa po dito, ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ng Panginoon. Ito na po, sa ating pong kapanahunan ngayon, dapat na pong malaman ng mga tao at dapat na mahayag sa lahat ng mga mananampalataya na ang Diyos po ay may taong ginagamit. Noong panahon ng Panginoon Jesucristo, ang ginamit ng Diyos, yung Panginoon. Noong panahon ni Apostol San Pablo, ang ginamit niya sa Apostol San Pablo, si Moises, yung mga propeta, at sa panahon natin ngayon, mayroon po siyang taong ginagamit. At alam naman po natin kung sino yung taong ginagamit ng ating pong dakilang Ama sa ating kapanahunan ngayon. Nandito po sila sa kaharian ng langit. Kaya po itong ating daladalang krusado, Justice for Peace. Yan po yung dala ng ating krusado, kapayapaan sa lahat ng mga tao. Tayo po ang maglalapat ng mga kahatulan. Kaya po tayo nag-aaral dito bilang mga tunay na lingkod ng Diyos sa ating kapanahunan. Kasama po natin dito ang ating pong dakilang pastor na dapat na po sanang kilalanin ng mga tao na siya sa ating kapanahunan, siya po ang idinalangin ng ating Panginoon na espiritu ng katotohanan. Mababasa po natin niya sa Juan, Kapitulo 14, talatang 16 hanggang 17. Siya po yung idinalangin ng ating Panginoon na idinalangin niya sa ating Ama na ipagkakaloob niyang espiritu ng katotohanan. Subalit, hindi nga lang po matanggap ng sanlibutan. Dahil po siya matanda na, sabi na po ng iba, pangit daw. Ang gusto po kasi ng mga tao, yung mga naka-Amerikana, mga nakabarong, mga magaganda ang kasuotan, yung mga sapatos, pwede ka nang manalamin. Yun po ang kinikilala ng mga tao. Pero yung kagaya ng pastor natin na mahirap lang at hindi kilala, talagang ayaw nila kilalanin bilang ginagamit ng ating pong dakilang Ama sa ating kapanahunan ngayon. Pero mapalad
yung mga tao na kumikilala sa Kanya. Bakit? Kagaya ko po na kumilala sa pastor, dito ko po nakilala kung sino ang dito ko po nakilala ang Diyos. Dahil marami na po akong pinagdaanan ng mga relihiyon. Dito po talaga ako nagtagal na sabi ko, ito na ang pinakahuli, hindi na ako maghahanap pa. Dahil dito ko po nakikita, dito ko po nakakausap ang ating pong Panginoon. Dito ko na nasaksihan yung kanilang mga pagbaba ng Panginoon, ng mga apostol, ng mga arkanghel, ng kung sino man mga banal na espiritu. Talaga pong sa lahat ng pananampalataya na nakilala ko, dito lang po talaga ako sumuko. Dito lang talaga ako nakaramdam na ang Diyos na aking sinasamba ay Diyos na buhay. Dahil ito po yung tinuro ng ating Panginoon, nasambay natin ang ating Ama sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga tunay na ang mga mananamba ay sumamba sa espiritu at katotohanan. Yan po yung tinuturo natin sa lahat ng mga tao. Hindi po tayo nagtuturo dito na sumamba sa mga ribulto at kung sa alinmang mga Diyos-Diyosan. Ang sasambahin po natin dito ay sambahin po natin ang Ama sa espiritu at katotohanan. Kaya po itong ating mga ginagawa, ito po yung mga nais namin sa inyong lahat na mga naririto. Ito rin po yung nais ni Apostol San Pablo sa inyong lahat ng mga tao. At ganun din po kami. Ito po ang nais namin sa lahat ng mga tao na nakikinig sa amin. At ito rin po yung nais namin sa inyong lahat. Dito po sa aklat ng Colosas Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 10. Dahil dito'y kami naman mula ng araw na aming marinig ito ay hindi kami nagsitigil ng pananalangin at ng paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo puspusin ang kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu, upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya, hindi po sa ikabubuwisit ng Diyos, hindi po sa ikagagalit ng Diyos, hindi po sa na tayo susumpain niya. Tayo po ay nangangaral dito upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod ng ating pong dakilang Ama, para po tayong lahat ay magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ito po yung mga nais namin sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya, na sana dumating ang panahon na ang lahat ng mga tao ay maakay po natin sa pananampalatayang ito. Tandaan po natin lahat na ito pong pananampalataya na to, huwag po natin tingnan yung ating pong mga sambahan. Huwag po natin tingnan yung mga templo, yung templo na pinagsasamba natin. Dahil hindi po ito yung tunay na templo. Dahil ang tunay na templo po ay tayong mga tao. Yan po ang sinabi ng Apostol San Pablo sa lahat ng mga tao, na ang tunay na templo, tayo po mga tao, na kung tayo ay magsisisi, magbabago, at tatanggapin natin ng buong buo ang ating Panginoon bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo na po ay pagkakalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, at tayo ay tatahanan ng ating pong Panginoon, dahil yun po yung kanyang pinangako sa ating lahat, na siya ay magpapakayag. Kaya nga po siya nagpapakayag na po sa atin. Pinangako po niya yan. Basa po ulit tayo. Kailangan po kasing maliwanagan natin yung lahat ng mga bagay na inuutos po ng Panginoon. Ang sabi po niya rito, Juan Kapitulo 14, talatang 21. Ang mayroon ng aking mga utos sa tinutupad ang mga iyon ay siyang umibig sa akin. At ang umibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. At siya ibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Kaya nga po yung Panginoon bumababa po sa atin dito. Nagpapakahayag siya sa mga taong umiibig sa Kanya.
sa mga taong tunay na naglilingkod sa Kanya. Si Judas, hindi ang Iscariote, nagsabi, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakayag at hindi sa sanlibutan? Sumagot ang Panginoon. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya ibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kanya, at siya gagawin naming aming tahanan. Napakaliwanag po na hindi po natin kailangan tingnan kung gaano makaganda yung mga templong pinagsasamba natin. Ang titingnan po natin dito, yung mga banal na espiritu na mga tinapay. Sila po yung mga tinapay na bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa bawat isa po sa atin. Nagbibigay ng mga biyaya, pag-asa sa ating lahat ng mga naririto. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito pong natagpuan ninyong pananampalataya na to, huwag nyo na po itong iwala pa. Yakapin po natin yung pananampalataya na tunay na pananampalataya ng ating pong Panginoong Jesucristo noong kapanahunan niya. Ito po yung pananampalataya na dinaanan ng mga propeta. Ito yung pananampalataya na dinaanan ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, Apostol San Pablo, Dr. Jose Rizal, lahat ng mga banal. Ito po yung pananampalataya na dinaanan nila na kung tayong lahat ay dito dadaan, kung saan sila naroroon, tayo rin naman ay doon kasama nila doon sa kaluwalhatian ng ating Ama na nasa langit. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama. Siya nawa. Maraming salamat po.